Good morning sa inyo mga kamatmat and welcome back sa ating channel, ang CMA Agri TV. Kamatmat, dumating na ngayong araw yung in-order natin sa Bibs, yan, ang ating bagong farrowing pen. So, ito yung unang farrowing pen natin dito sa ating babuyan na in-order. So, kasi, di ba, wala naman tayo talagang farrowing pen. Kumbaga, inaano lang natin, may bartoli na lang tayo sa mga kulungan, tapos doon na umaanak yung ating mga baboy. So, okay. So, ipapakita ko sa inyo ngayon, itong ating farrowing pen. At saglit na saglit lang itong na-install ng mga nag-install nito.
So, ayan, kamot-mot. Ano? So, lilinisin na lang natin dito. I-disinfect natin bago natin ilagay yung ating mga inahin. O yung ating dalawang mag-aanak ngayong 18 at nung ngayong 21. Tapos, bibili din tayo ng tolda mamaya. Okay? Bibili tayo ng tolda mamaya para ikabit naman natin dito sa bubong para hindi naman mainit dito sa side na to. Kasi paghapon ay mainit dito. Habang wala pa tayong tanim na halaman dyan sa ating kalapit, dyan sa ating likod na yan, wala pang halaman dito, yan, tolda muna ang ating gagamitin. So, napakaaliwalas, kamot-mot nitong So, ito yung ating in-order na farrowing pen from Bibs. Sila talaga yung mga nagsusupply wherever you are in the Philippines. Okay? So, dito sa farrowing pen na to, ayan, grabe kamot-mot, ang laki ng bakal. Okay? Heavy duty ang sa mga biik. Ganun din, itong sa plastic matting na to ng sa inahin. Ang sabi nung nagkabit, ito pala ay merong bakal sa loob. Kaya sobrang tigas at saka sobrang bigat. 25 kilos to. Okay? So, tapos ito naman may crash guard din siya. Para saan kamot-mot yung crash guard? Yung crash guard ay para maiwasan ang pagkaipit ng ating biik. At itong ating, ayan, tulugan ng inahin, ayan, iwas ipit sa mga dede ng ating inahin. So, ayan, balik sa crash guard. Tsaka pansin nyo kamot-mot, ayan, hindi lang basta siya makapal, matibay din. Hindi lang basta malaki pero matibay din. So, ito umaabot ng nasa 400 kilos. Ang kagandahan kamot-mot dito sa ating anuhan ng biik na to, sa ating farrowing pen na to, meron din siyang lagayan ng kanyang mga biik. Ayun, yun yung isa nandoon. At ito naman ay para dito sa may kabila. Okay, so, tapos dito mo ilalagay yung ilaw mo. Yan. Pero ang kagandahan, pwede kang gumamit ng mas maliit na ilaw kasi kulong yung iyong lagayan ng biik. So, kumbaga yung init, mamamaximize yung init ng ilaw natin. Hindi masyadong hagad sa kuryente. So, ito naman, ang sukat nito ay, nitong twin na ito ay 7. Dito yung haba niya. Tapos yung lapad niya naman, since ito ay twin, ang lapad nito ay 12. May sakto dito sa ating lagayan. So, sa mga susunod, baka ipa-move pa natin papunta doon kasi may space pa naman doon. Again, meron tong kasamang kainan, kainan ng biik natin, feeder ng ating biik, yan, drinker ng ating mga biik, tapos meron din tayong sow feeder. Pag gusto mo siyang linisin, alisin mo lang to, okay, alisin mo lang yung dalawa na yan, tapos ibababa mo na siyang ganan, malilinis mo na siya, okay, so tapos babalik mo lang ulit, balik mo lang. Yan. And same as dito sa kabila. Yan. Okay. So, ang ganda kamot-mot ng ating nabili na, mayroon pa ito siyang ganito sa ibabaw. Ang ganda kamot-mot ng ating nabili na bagong farrowing pen mula sa Bibs. Ilalagay ko doon sa description box kung ano yung link nung kanilang Facebook account nila para kung gusto niyo ding mag-order ay mag-order din kayo. So ito nga pala kamot-mot ay 61,000. Inabot ng 61,000 mahigit, pero dahil medyo malayo to dito sa amin sa Sariaya ay kasama yung delivery tsaka pre-installation na din, pagkakabit ay inabot ng 65,300. May free na yon kamot-mot na hiningi kong free. May free na electric tail cutter ng ating mga biik at saka yung gupit din pamputol din ng kanilang mga ipin. So, free na yon. So, yan ang kamot-mot. Tsaka yung paa niya, ayun, hindi daw to kinakalawang. Sabi nung nagkabit, nung nag-deliver. So, malalaman natin kung talagang hindi nga siya kinakalawang. So, napakatibay, napakalaki. Okay? Ayan. So, malalaman talaga natin kung gaano kagaling yan. Magaling yung ating yan. Okay, so yun. Tapos, ito, pwede mo naman siyang tanggalin, itong tornilyo, pag masyadong malaki yung inahin mo. Pag mahaba yung inahin mo, i-adjust mo lang siya dito sa pangalawa.
Okay, pero kung maliit lang naman, o di hanggang dyan lang naman. Galing, ano? Galing. Galing. Okay, so iwas ipit ng biik. Ito yan. Ito yung crash guard. Yan, nakaganan. Pag humiga yung inahin, ano lang siya, steady. Pero pag tumayo, aangat siyang ganun. Yan. Okay. Same.